Ang kalabog ng makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Consuelo sa puting sobre, saglit na natigil ang kanyang paghinga. Ito na ba ang sorpresa ni Arturo para sa kanyang ika-anim na pung kaarawan? Baka titulo ng lupa o kaya ay tiket para sa isang biyahe na matagal na nilang pinaplano. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Buong araw siyang naghanda. Niluto niya ang paboritong kaldereta ni Arturo, yung klase na may tamang lambot ng karne at anghang na hinahanap-hanap nito. Ang amoy ng niluto niyang pagkain ay tila isang yakap sa buong kabahayan, isang pangako ng isang masayang selebrasyon. Ngunit ang ngiti ni Arturo ay hindi ngiti ng pagmamahal. Malamig ito, kasing lamig ng mga matang nakatitig sa kanya. 60 taon ka na, Consuelo? Simula ni Arturo. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Bawat salita ay tila isang patak ng yelo sa nag-iinit na pisngi ni Consuelo. Panahon na para palayain mo ako. Panahon na para maging masaya naman ako. Sa likod ni Arturo ay nakatayo si Isabela, ang mas bata at mas magandang babae na madalas ng laman ng mga bulong-bulungan sa kanilang lugar. Isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Parang nabingi si Consuelo. Ang masayang tugtugin mula sa maliit na radyo ay tila humina. Ang kaninang mabangong amoy ng kaldereta ay biglang naging nakakasulasok. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hirap niyang tanong. Itinulak ni Arturo ang sobre palapit sa kanya. Hindi ito sorpresa. Hindi ito regalo. Annulment papers, sabi ni Arturo. Diretso at walang pakundangan. Pirmahan mo na. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa akin. Wala kang makukuha. Pero bilang konsiderasyon sa mga tao na pinagsilbihan mo ako, bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka. Naramdaman ni Consuelo ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagbigat ng kanyang paghinga, parang may isang bakal na kamay na dumagan sa kanyang dibdib. Unti-unting dinudurog ang kanyang puso. 40 taon. 40 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya sa lalaking ito, sa pamilyang ito. Bawat pagod, bawat sakripisyo, bawat pangarap na isinantabi niya para sa kanila. At ito ang kabayaran. Isang sobrang puno ng pagtataksil sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Mula sa isang sulok, dahan-dahang tumayo ang biyenan niyang si Rosario. Ang mga mata nito ay blangko, tila nawawala sa sariling mundo gaya ng dati. Sa loob ng 5 taon, si Rosario ay tila isang halaman na lang sa bahay, hindi nagsasalita, hindi kumikibo, laging nakatulala. Mama, sabi ni Arturo, tila naiirita. Huwag po kayong makialam dito. Ngunit hindi nakinig si Rosario. Naglakad ito papalapit kay Consuelo. Ang mga paa ay marahang kumakaladkad sa sahig. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit na bagay na binalot sa lumang dyaryo. Inabot niya ito kay Consuelo. Ang mga kamay ni Rosario na dati laging nanginginig ay tila naging matatag sa sandaling iyon. Basura! Bulong ni Rosario. Ang boses ay mahina at garalgal. Ang basura ay para sa basura. Pagkatapos ay tumalikod na ito at bumalik sa kanyang upuan. Muling naging blangko ang mga mata na parang walang nangyari. Hindi na nakayanan ni Consuelo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng marami. Umalis ka na, sabi ni Arturo. Itinuturo ang pinto. Ngayon na. Walang nagawa si Consuelo. Dala ang kahihiyan at durog na puso at hawak ang annulment papers sa isang kamay at ang regalong basura mula kay Rosario sa kabila. Tumalikod siya at lumabas sa pinto. Sumalubong sa kanya ang malakas na buhos ng ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Wala siyang payong, wala siyang dalang kahit ano, wala siyang pupuntahan. Naglakad siya ng walang direksyon, basang-basa sa ulan,
hanggang sa makakita siya ng isang maliit at bukas na coffee shop. Pumasok siya, nanginginig sa ginaw at sa sakit na nararamdaman. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng lugar. Pinagmasdan niya ang hawak niya, ang puting sobre na sumira sa kanyang buhay, at ang maliit na balot sa dyaryo na ibinigay ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kakatwang kuryosidad ang gumapang sa kanya. Ano ang laman nito? Bakit ito ibinigay sa kanya? Dahan-dahan, pinunit niya ang lumang dyaryo. Ang papel ay malambot at halos madurog na dahil sa pagkabasa sa ulan. Sa loob nito, hindi basura ang kanyang nakita. Ito ay isang makapal na folder na maingat na itinupi. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang babago sa kanyang buong buhay. Huling habilin at testamento ni Rosario de la Vega. Nakatitig lang si Consuelo sa mga salitang nakasulat sa papel. Huling habilin at testamento. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito, pero parang ayaw pumasok sa kanyang isipan. Baka nagkakamali lang siya. Baka dala lang ng matinding pagkabigla at sakit, kaya kung ano-ano na ang kanyang nakikita. Nanginginig ang mga daliri na binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Ang mga salita ay formal at puno ng mga legal na termino, ngunit may isang talata na umagaw sa kanyang buong atensyon. At sa kabilang banda, bilang pagkilala sa kanyang walang katumbas na pag-aalaga, sakripisyo at pagmamahal hindi lamang sa akin, kundi sa buong pamilya, De la Vega, sa loob ng 40 taon, ipinapamana ko ang lahat ng aking mga ari-arian, kasama na ang kabuuan ng De la Vega Corporation, ang bahay at lupa sa Forbes Park, at lahat ng aking salapi sa bangko, sa aking pinakamamahal na manugang, si Consuelo Reyes de la Vega. Napahawak si Consuelo sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi totoo ito. Isang malupit na biro. Paano mangyayari ito? Si Rosario ay 5 taon nang wala sa sarili. Paano siya makakagawa ng isang testamentong ganito? At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, mga 1 taon na ang nakalipas, nadatnan niyang umiiyak si Consuelo sa kusina matapos siyang sigawan ni Arturo dahil lang sa maling timpla ng kape. Lumapit si Rosario, umupo sa tabi niya. Akala ni Consuelo ay wala lang yon. Isa lang sa mga araw na blangko ang kanyang biyenan. Ngunit naramdaman niya ang marahang paghawak ni Rosario sa kanyang kamay. Nang tignan niya ito, wala ang blangkong ekspresyon sa mga mata nito. Sa halip, nakita niya ang isang bahid ng awa at determinasyon. Hinigpitan ni Rosario ang hawak sa kanyang kamay, isang hawak na puno ng lakas at kahulugan. At bumulong ito ng mga salitang hindi na niya malilimutan. Magpakatatag ka, Consuelo. Malapit na. Kinabukasan, bumalik na naman sa dati si Rosario. Tila isang hangin na dumaan lang. Akala ni Consuelo ay panaginip lang ang lahat. Sumunod ang isa pang alaala. Tuwing si Isabela ang magluluto sa bahay, hindi kumakain si Rosario. Isusuka nito ang pagkain o kaya naman ay itatabig ang plato. Pero kapag si Consuelo ang naghanda, kahit gaano kasimple, tahimik nitong uubusin ang lahat. Ang lahat ng maliliit na detalye na isinasantabi niya noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagkawala sa sarili ni Rosario, hindi ito sakit. Isa itong pag-arte, isang mahabang pagmamasid. Biglang nagring ang kanyang luma at di-keypad na cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sa una ay nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. Hello? Si Ginang Consuelo de la Vega po ba ito? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Sa sino po sila? Nauutal na sagot ni Consuelo. Ako po si Attorney de Guzman, ang abogado ni Ginang Rosario de la Vega. Tumatawag po ako para kumpirmahin kung natanggap niyo na po ang dokumentong ipinadala niya sa inyo. Parang may kuryenteng dumaloy
sa buong katawan ni Consuelo. Abogado? Paanong? Ginang Consuelo. Mahinahong pagpapatuloy ng abogado. Ang lahat po ng nakasaad sa testamentong yan ay legal at nakarehistro. Matagal na po itong plano ni Ginang Rosario. Alam niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang anak. Alam niya ang lahat ng pagtitiis ninyo. Ang pagpapanggap niya na may sakit ay ang tanging paraan niya para protektahan ang kanyang mga ari-arian at para matiyak na mapupunta ito sa tamang tao sa takdang panahon. Napahawak si Consuelo sa lamesa para suportahan ang sarili. Ang pagkalito sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Nasa akin na po ang lahat ng kopya, kasama ang mga special power of attorney na nagbibigay sa inyo ng buong kontrol sa lahat ng accounts simula bukas ng umaga. Handa na po ang lahat, Ginang Consuelo. Hinihintay na lang po namin ang hudyat ninyo. Bago pa man makasagot si Consuelo, biglang nagring ulit ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa ibang numero. Pero ang numerong ito ay kilalang kilala niya. Nanginginig na sinagot niya ito. Consuelo! Isang galit na boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. Boses ni Arturo. Anong ibinigay sa'yo ni Mama? Anong basura yon? Nasaan ka? Ang boses ni Arturo sa kabilang linya ay parang kulog, puno ng galit at pagbabanta. Dati, ang ganitong tono ay sapat na para panginigin ang buong katawan ni Consuelo. Dati, mangingiyak na siya at hihingi ng tawad kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Pero hindi na ngayon. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinakalma ang sarili. Ang init ng kapeng hawak niya ay gumapang sa kanyang mga kamay, nagbibigay ng kakaibang tapang. Wala kang pakialam kung nasaan ako, Arturo, sagot niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Kalmado ito, matatag, at lalong wala kang pakialam kung ano ang ibinigay sa akin ni Mama. Mula ngayon, ang buhay ko ay hindi mo na problema. Pagkasabi noon, pinatay niya ang tawag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 40 taon, siya ang unang bumaba ng telepono. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Consuelo, iyon ay isang malaking tagumpay. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong bestida at luma, ngunit malinis na sapatos, tinungo ni Consuelo ang isang matayog na gusali sa Makati. Ang address na ibinigay sa kanya ni Attorney De Guzman. Pagpasok niya sa lobby, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ang sahig ay kumikinang na marmol. Ang mga ilaw ay maningning na kristal. Nahiya siya sa kanyang itsura. Ngunit bago pa man siya makapanliit, isang babaeng nakauniforme ang magalang na lumapit sa kanya. Ginang Consuelo de la Vega, hinihintay na po kayo ni Attorney De Guzman sa kanyang opisina. Ang opisina ng abogado ay mas nakakamangha. Amoy mamahaling kahoy at libro. Ngunit ang nangiti ni Attorney De Guzman ay mainit at puno ng respeto na agad nagpagaan sa kanyang loob. Handa na po ba kayo, Ginang Consuelo? Tanong nito. Tumango si Consuelo kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinaliwanag ng abogado ang lahat. Pinirmahan ni Consuelo ang sandamakmak na papeles. Habang ginagawa niya ito, may mga tauhan na ang abogado na kumikilos. Sa kabilang banda ng syudad, galit na pumasok si Arturo sa main branch ng kanilang bangko. Kailangan kong i-access ang account ng aking ina. Sigaw niya sa bank manager na dati halos lumuhod sa tuwing makikita siya. Sir Arturo, paumanhin po, sabi ng manager. Halatang hindi komportable. May bago po kaming direktiba. Ang tanging signatory na po ng account ni Ginang Rosario ay si Ginang Consuelo de la Vega. Ano? Ako ang anak. Ako ang may karapatan. Paumanhin po, sir. May hawak po kaming legal na dokumento. Nagsisigaw si Arturo at nagwala.
Ngunit sa huli ay pinalabas siya ng mga security guard. Ang dating respetadong si Arturo de la Vega ay itinaboy palabas ng bangko na parang isang pulubi. Samantala, sa isang high-end na boutique, sa isang mall, tuwang-tuwang namimili si Isabela. Kinuha niya ang pinakamahal na bag, sapatos at damit. "Charge to my supplementary card," mayabang niyang sabi sa sales lady. Ipinasok ng sales lady ang card sa terminal. 1 beses, 2 beses, 3 beses. "Ma'am, sorry po. Decline po ang card ninyo." Namutla si Isabela. "Imposible! Subukan mo ulit." Sinubukan ulit ng sales lady, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang tingin ng mga sales lady na dati puno ng paghanga ay napalitan ng pagdududa at bahagyang pang-iinis. Puno ng kahihiyan, iniwan ni Isabela ang mga pinamili at dali-daling umalis ng tindahan. Ang muka ay kulay kamatis sa galit. Sa opisina ni Attorney de Guzman, inabot nito ang isang bagong cellphone kay Consuelo. "Para po mas madali ang ating komunikasyon, Ginang Consuelo. Naka-install na po dyan ang mobile banking app. Paki-check na lang po kung tama ang lahat." Itinuro ng abogado kung paano gamitin ang app. At sa isang pindot, lumabas sa screen ang isang numero. Isang numero na napakaraming zero na hindi na halos mabilang ni Consuelo. Napatitig siya dito, hindi makapaniwala. Ang lahat ng perang ito ay kanya na. Ang pakiramdam ay hindi lang saya. Ito ay kalayaan. Ito ay kapangyarihan. Ngunit kasama nito ay ang takot sa isang mundong hindi niya kilala. "Salamat po, attorney," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. "Walang anuman po. Ginang Consuelo, ito ang nararapat sa inyo." Nakangiting sagot ng abogado. "At may isa pa pong bagay." May kinuha si Attorney de Guzman mula sa kanyang drawer, isang maliit na kumpol ng mga susi. Inabot niya ito kay Consuelo. "May inihanda na pong lugar si Ginang Rosario para sa inyo. Isang lugar kung saan kayo maaaring magsimula ulit. Magugulat kayo kung saan ito." Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Arturo habang ibinabato niya ang kanyang mamahaling cellphone sa pader. Nagkapira-piraso ito, gaya ng kanyang pasensya. "Mga walang hiya, mga traidor," sigaw niya sa kawalan. "Arturo, ano ba? Kumalma ka nga," sabi ni Isabela, nanginginig sa takot habang pinupulot ang mga basag na piraso ng telepono. "Hindi makakatulong yang pagsisigaw mo." Hinarap siya ni Arturo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Huwag mo akong sabihan kung anong gagawin ko. Dahil sa'yo kaya nangyayari to. Kung hindi mo ako minadali na iwanan ng matandang yon, baka may nakuha pa tayo." "Ako pa talaga ang sinisisi mo ngayon," ganti ni Isabela. Ang boses ay tumataas na rin. "Sino ba ang nagsabi na sigurado kang sayo mapupunta ang lahat? Ikaw, di ba? Puro kayabang." Ang kanilang pagtatalo ay isang apoy na lalong lumalaki, tinutupok ang anumang natitirang pagtitiwala sa pagitan nila. Para kay Arturo, ang pagkawala ng pera ay mas masakit pa sa sampal. Ang yaman ng kanyang ina ang siyang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ng respeto. Ngayong wala na yon, sino na lang siya? 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Bawat araw ay isang bagong dagok. Ang mga credit card niya ay wala nang silbi. Ang mga kaibigan niya ay biglang hindi na matawagan. Ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ay isang maliit at nangungupahang apartment na binayaran ni Isabela gamit ang natitira niyang pera. "May paraan pa," sabi ni Arturo, tila kinukumbinsi ang sarili. Isang malaking pagkakamali ang testamento. Pinagsamantalahan ni Consuelo ang pagiging ulyanin ni Mama. "Kakasuhan ko siya." Magdamag siyang naghalungkat sa mga lumang papeles, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong maliit na detalye na magagamit niya.
Sinubukan niyang tawagan ang mga doktor ni Rosario, pero lahat sila ay tumangging makipag-usap sa kanya. Binabanggit ang doctor-patient confidentiality. Lahat ng pinto ay sarado para sa kanya. Kinabukasan, habang nagmamaneho sa syudad, isang pamilyar na address ang pumasok sa kanyang isipan. Ang address na ibinigay ng abogado kay Consuelo. Saan nga ba yon? Pinilit niyang alalahanin. At nang maalala niya, isang matinding kaba ang kanyang naramdaman. Imposible. Minaneho niya ang kanyang kotse na malapit nang bawiin ng bangko patungo sa lugar na yon. Isang lumang commercial district na matagal na niyang kinalimutan. Bawat kanto, bawat gusali ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na gusto na niyang ibaon sa limot. Ang kanyang unang negosyo. Isang fine dining restaurant na ipinilit niyang itayo kahit kulang sa kaalaman at karanasan. Sa loob lang ng 1 taon, nalugi ito. Lubog siya sa utang, muntik na siyang makulong, at naaalala niya kung sino ang sumagip sa kanya, si Consuelo. Ibinenta ni Consuelo ang lahat ng alahas na minana nito sa kanyang mga magulang. Lahat ng ipon niya bago sila ikasal. Lahat-lahat. Walang itinira para lang bayaran ang mga utang niya at maisalba ang kanyang pangalan. Tulungan lang kita, Arturo, sabi nito noon, para sa pamilya natin. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng parehong lugar. Ang luma at abandonadong gusali ay ginigiba na. May mga trabahador na abala sa pagtatayo ng isang bagong istruktura at sa harap nito ay may isang malaking tarpaulin. Consuelo's Kitchen. Soon to open. Nakatayo sa gitna ng construction site, suot ang isang hard hat ay si Consuelo. May kausap itong isang engineer, nagbibigay ng mga utos, nagtatanong. Mayroon siyang awtoridad, mayroon siyang kumpiyansa. Ang dating babaeng yumuyuko lang sa bawat salita niya ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghera. Isang estrangherang nagmamay-ari ng lahat ng dapat ay sa kanya at itinatayo nito ang kanyang bagong buhay sa ibabaw mismo ng abo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Naramdaman ni Arturo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang mainit at mapait na galit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang luma at basag na screen ay halos hindi na makita. Nagdial siya ng numero ng isang kaibigan, isang abogadong hindi natatakot maglaro ng marumi. Tol, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Gusto kong idemanda ang asawa ko. Kahit anong gawin mo, kahit magkano. Ang alikabok mula sa ginigibang pader ay dumidikit sa kanyang balat, ngunit hindi ito alintana ni Consuelo. Ang ingay ng martilyo at lagari ay musika sa kanyang pandinig. Bawat semento na ibinubuhos, bawat bakal na itinatayo, ay tila isang piraso ng kanyang bagong pagkatao na dahan-dahang nabubuo. Consuelo's Kitchen. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita sa tarpaulin. Sa simula, nahihiya pa siyang gamitin ang sarili niyang pangalan. Pero ipinilit ito ni Attorney De Guzman. Ito po ang kwento ninyo, Ginang Consuelo. Panahon na para iparinig ninyo ito sa mundo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala siya. Ang bawat araw ay isang bagong pag-aaral. Sa umaga, kasama niya ang mga arkitekto at inhinyero. Pinag-aaralan ang plano ng restaurant. Sa tanghali, siya mismo ang pumipili ng mga materyales. Tinitiyak ang kalidad ng bawat baldosa at pintura. At sa gabi, sa maliit na apartment na tinitirhan niya, abala siya sa pagsusulat ng menu. Inilabas niya ang isang luma at kupas na notebook. Ito ang kanyang kayamanan. Dito nakasulat ang lahat ng recipe na natutunan niya mula sa kanyang ina at lola, mga sikretong pampalasa na nagpapasarap sa ordinaryong ulam. Ang kaldereta na paborito ni Arturo, ang sinigang na laging hinahanap ni Rosario, ang adobo
na ipinagmamalaki niya sa mga bisita. Pero ngayon, habang sinusulat niya ang mga ito, hindi na para sa kanila, para na ito sa kanya. Kailangan natin ng espesyal, sabi niya sa sarili. Isang bagay na tatak Consuelo. Hinalo niya ang mga sangkap, nag-eksperimento sa mga pampalasa, at sa gitna ng maraming pagsubok, nabuo niya ang isang ulam, ang kalderetang pinalaya. Mas maanghang, mas malinamnam, at may kakaibang sangkap na nagbibigay ng bagong lasa. Isang pagkaing nagsasabing, malaya na ako. Nagsimula na rin siyang mag-interview ng mga magiging empleyado. Hindi siya naghahanap ng mga taong may pinakamahabang karanasan. Naghahanap siya ng mga taong may pusong katulad niya. Ang una niyang kinuha ay si Aling Nena, isang single mother na halos kasing edad niya, na tinanggal sa trabaho dahil masyadong matanda na. Kinuha niya si Marco, isang binatang dishwasher na pangarap maging chef. Kinuha niya ang mga taong madalas ay hindi napapansin ng mundo. Dito sa kusina ko, sabi ni Consuelo sa kanilang unang meeting, pamilya tayo, walang sigawan, walang maliitan, pagtutulungan ang puhunan natin. Nakita niya ang pagningning sa mga mata nila. Ang respeto at paghanga na ibinibigay nila sa kanya ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang dating tahanan. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Isang araw, sinubukan siyang lokohin ng isang supplier ng gulay. Dinoble nito ang presyo, iniisip na dahil babae at matanda na si Consuelo, ay madali itong maisahan. Ginoo, sabi ni Consuelo, kalmado ngunit may diin. Alam ko po ang presyo ng bilihin sa palengke. Araw-araw po akong namamalengke sa loob ng 40 taon. Kung ayaw niyo pong magbigay ng tamang presyo, marami pa pong ibang supplier na matutuwa sa laki ng order ko. Natigilan ng lalaki. Agad itong humingi ng paumanhin at ibinigay ang tamang presyo. Ngumiti lang si Consuelo. Ang dating kahinaan niya ay siya na palang pinakamalaki niyang kalakasan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng construction site. Bumaba mula rito si Rosario, inaalalayan ng isang nurse, ngunit hindi na ito ang Rosario na blangko ang isip. Ang mga mata nito ay matalas at puno ng sigla. Nilapitan siya nito, ang mukha ay nagliliwanag sa paghanga. Ang ganda ng ginagawa mo, anak. Mama, naiiyak na sabi ni Consuelo habang niyayakap ang biyenan. Para po sa inyo to. Umiling si Rosario. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Hindi. Para sa'yo yan, Consuelo. Matagal mo nang dapat pag-aari ang sarili mong kusina. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Consuelo. Ngunit kinabukasan, isang malamig na balita ang sumalubong sa kanya. Isang opisyal na sulat mula sa korte, inihatid ng isang postman. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat, isang formal na kaso. Isinampa ni Arturo de la Vega laban sa kanya. Ang akusasyon, panloloko at undue influence, pagsasamantala sa isang matandang may sakit at wala sa tamang pag-iisip para makuha ang yaman nito. Ang papel ay tila naging isang malaking bato na biglang dumagan sa kanyang dibdib. Ang pangarap na kanyang itinatayo ay biglang nanganganib na gumuho. Ang tunog ng paulit-ulit na pagring ng telepono ay parang martilyong pumupukpok sa ulo ni Isabela. Hindi niya ito sinasagot. Alam na niya kung sino ang tumatawag. Sagutin mo na yan, sigaw ni Arturo mula sa sala ng kanilang masikip at umalingasaw na apartment. Kanina pa yan. Kung gusto mo, ikaw ang sumagot. Ganti ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang tumatawag ay ang mga taong inutangan niya ng malaki para sa kanyang pagsusugal. Mga taong hindi marunong magbiro. Nangako silang babayaran sila ni Arturo kapag nakuha na nila ang mana. Ngayon, ang pangakong iyon ay naging abo. Wala na tayong pera, Isabela. Saan ako kukuha ng ipambabayad sa kanila?
sabi ni Arturo, tila naghuhugas kamay. Problema mo na yan. Ikaw ang lalaki dito. Pero alam ni Isabela na wala na siyang maaasahan kay Arturo. Ang dating makapangyarihang lalaki na kanyang hinangaan ay isa na lang talunang basahan, puno ng galit sa mundo, pero walang magawa. Ang kasong isinampa nito laban kay Consuelo ay tumatakbo, oo, pero alam niyang matatagalan pa yon. At siya, wala na siyang panahon. Kinabukasan, habang wala si Arturo, ginawa niya ang isang desperadong hakbang. Tinawagan niya ang isang dating manager sa kumpanya ni Rosario, isang lalaking alam niyang may pagnanasa sa kanya noon. "Hi, Sir Robert," sabi niya sa telepono. Ginagawang matamis at malandi ang kanyang boses. "Naalala mo pa ba ako? Si Isabela." Sinubukan niyang akitin ito, magbakasakaling may makuha siyang impormasyon laban kay Consuelo. Baka may itinatagong baho ang matandang iyon. Baka may sikreto na pwede nilang gamitin sa korte. "Isabela," malamig na sagot ng lalaki. "Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Alam ng lahat dito sa kumpanya kung ano ang ginawa ninyo kay Ginang Consuelo. At alam din naming lahat na si Ginang Consuelo na ang bagong may-ari. Kung may kailangan ka, sa kanya ka makipag-usap." Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Napahampas si Isabela sa lamesa. Lahat ay kumakampi sa matandang yon. Ano ba ang meron siya? Nawala ako. Puno ng galit, nag-abang siya sa labas ng itinatayong restaurant ni Consuelo. Nakita niya itong abala, masaya, at napapaligiran ng mga taong rumirespeto sa kanya. Ang eksenang yon ay lalong nagpaalab sa kanyang inggit. Ang buhay na yon, ang yaman, ang kapangyarihan, dapat ay sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang lugar, isang bagay ang napansin niya. Ang mga malalaking tangke ng gas na ikinakabit sa likurang bahagi ng kusina. Ang mga tubo, ang mga koneksyon, isang madilim na ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, ngunit sa kanyang desperadong sitwasyon ay tila isang perpektong solusyon. Kung hindi mapupunta sa kanya ang lahat ng ito, sisirain niya. Wawasakin niya ang pangarap ni Consuelo, tulad ng pagwasak nito sa kanyang mga pangarap. Gabi, isang madilim at maruming eskinita. Nanginginig na inabot ni Isabela ang isang makapal na sobre ng pera sa isang lalaking nakasuot ng hoodie. Ang muka ay halos hindi makita sa dilim. Ito ang huling-huli na niyang pera. "Siguraduhin mong walang matitira," bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Gusto kong ang grand opening niya ay maging isang malaking sakuna, isang bangungot na hindi niya malilimutan." Tumangulang ang lalaki, kinuha ang pera at naglaho sa dilim. Naiwan si Isabela sa eskinita. Ang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. May takot, oo, pero mas nangingibabaw ang isang masamang kasiyahan, ang pag-asam na makita ang pagbagsak ni Consuelo. Oo, ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Nakaupo si Consuelo sa tabi ni Attorney de Guzman. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Arturo. Ang muka ay puno ng kumpiyansa, katabi ang kanyang tusong abogado. "Your Honor," simula ng abogado ni Arturo, "ang aming kliyente ay biktima ng isang tusong plano. Ang kanyang asawa, ang akusado, ay sinamantala ang mahinang pag-iisip ng kanyang ina para ilipat sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian." Nakaramdam si Consuelo ng kirot. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan siya ng marahang pagpisil sa kamay ni Attorney de Guzman. Nang pagkakataon na ni Attorney de Guzman na magsalita, tumayo ito ng may buong kumpiyansa. "Your Honor, ang katotohanan ay simple lang," simula niya. "Hindi po biktima si Ginang Rosario de la Vega. Sa katunayan, siya po ang utak sa likod ng lahat.
At meron po kaming ebidensya. Isang folder ang inilatag ni Attorney De Guzman sa mesa. Sa loob po ng 2 taon bago pa man maisulat ang testamento, si Ginang Rosario, sa kabila ng kanyang sakit, ay kumuha ng isang private investigator. Narito po ang kumpletong report. Binuklat ng abogado ang folder. Report ng mga biyahe ni Ginoong Arturo kasama ang kanyang kabit na si Isabela, gamit ang pera ng kumpanya. Report ng mga pagtatangkang paglilipat ng pondo mula sa corporate accounts patungo sa personal accounts. At ang pinakamatibay na ebidensya, Your Honor, naglabas ang abogado ng isang maliit na voice recorder. Isang recording ng pag-uusap ni Ginoong Arturo at ni Ginang Rosario. Kuha 1 linggo bago ang insidente, kung saan malinaw na sinasabi ni Ginoong Arturo na, "Mama, kung hindi niyo ililipat sa akin ang mana, ititigil ko ang pagbabayad sa mga gamot ninyo." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang mukha ni Arturo ay biglang namutla. Tila nakakita ng multo. Ang kanyang abogado ay natigilan. Walang masabi. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Case dismissed. Paglabas nila ng korte, sinalubong si Consuelo ng sikat ng araw. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik sa dibdib. Malaya na siya. Talagang malaya na. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na parang panaginip. Ang Consuelo's Kitchen ay handang-handa na para sa grand opening nito kinabukasan. Ang mga mesa ay nakahanay ng perpekto. Ang mga kubyertos ay kumikinang, ang mga bulaklak ay sariwa. Ang kusina ay puno ng mabangong amoy ng mga nilulutong pagkain bilang paghahanda. Si Aling Nena, Marco, at ang iba pa niyang mga tauhan ay kumikilos na parang isang pamilya. Bawat isa ay masaya at excited. "Ginang Consuelo, ang ganda po talaga," sabi ni Marco. Ang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang paligid. "Salamat sa inyong lahat," sagot ni Consuelo. Ang puso ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo." Ang kanyang bagong cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag at text mula sa mga dati niyang kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak na matagal nang hindi niya nakakausap. Lahat ay bumabati, lahat ay natutuwa para sa kanya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa loob ng kanyang restaurant. Tahimik, payapa. Pinatay niya ang karamihan sa mga ilaw, nag-iwan lang ng isa na nagbibigay liwanag sa gitna. Tumayo siya roon, sa gitna ng katuparan ng kanyang pangarap. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang bawat silya, bawat plato, bawat sulok ng lugar na yon ay simbolo ng kanyang pagbangon. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang binasag ng isang nakakakabang tunog ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa security guard na naka-duty sa restaurant. Sinagot niya ito. "Hello, Mang Berto?" Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay nanginginig, puno ng pagkasindak. "Ma'am Consuelo, pumunta po kayo dito. Ngayon na, may nakapasok po sa kusina. At ma'am, malakas po ang amoy ng gas sa buong lugar." Ang ilang minutong biyahe papunta sa restaurant ay parang walang katapusang oras para kay Consuelo. Ang bawat preno ng taxi, bawat pulang ilaw sa traffic light ay nagpapatalon sa kanyang puso sa kaba. Ang mga salita ni Mang Berto ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Malakas po ang amoy ng gas. Pagdating niya, ang eksena ay puno ng kaguluhan. May mga ilaw ng sasakyan ng pulis at bumbero na kumukutitap sa dilim. Ang lugar ay napapalibutan na ng yellow tape. "Ma'am, huwag po kayong lalapit," sigaw ng isang pulis. Ngunit hindi siya nagpapigil. Tinakbo niya ang daan papunta kay Mang Berto na nanginginig sa isang tabi. "Anong nangyari?" tanong niya. Hinahabol ang hininga.
Hindi ko po alam, ma'am, sagot ng gwardiya. Nag-iikot po ako nang may marinig akong kaluskos sa likod. Pagtingin ko, may isang lalaking tumatakbo palabas. Pagpasok ko sa kusina, naamoy ko na po agad ang gas. Mukhang sinira niya po ang koneksyon ng mga tangke. Napanlumo si Consuelo. Ang kanyang pangarap, ang pinaghirapan niya, muntik nang maging abo sa isang iglap. Nakuha niyo po ba ang itsura? Mahinahong tanong ng isang investigador na lumapit sa kanila. Umiling si Mang Berto. Mabilis po at madilim. Pero mayroon po tayong CCTV, sabi ni Consuelo. Biglang nagkaroon ng pag-asa. Dinala sila ng mga pulis sa security room. Habang pinapanood nila ang replay ng video, isang figura ng lalaking nakahudi ang kanilang nakita. Palihim itong pumasok sa likod. Sinira ang mga tubo ng gas gamit ang isang malaking tubo at mabilis na tumakas. Sa kanyang pagtakas, saglit itong lumingon sa direksyon ng kamera. Sa isang saglit, nahagip ng ilaw ang kanyang mukha. Hindi kilala ni Consuelo ang lalaki. Ngunit ang mukhang yon ay malinaw. Malinaw na malinaw. I-print niyo po ang picture na yan. Utos ng hepe ng pulisya sa kanyang tauhan. Ikalat sa lahat ng presinto, hindi makakalayo yan. Habang abala ang lahat, tumabi si Attorney De Guzman kay Consuelo. Dumating ito agad, matapos niyang tawagan. Consuelo, malakas ang kutob ko kung sino ang may gawa nito. Bulong ng abogado. Si Isabela, sagot ni Consuelo. Walang pag-aalinlangan. Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, pinapalitan ng takot. Isang malamig at matatag na galit. Hindi pa natatapos ang gabi nang magkaroon ng resulta. Ang lalaki sa video ay isang kilalang gumagawa ng gulo sa kanilang lugar. At hindi naging mahirap para sa kanya na umamin matapos makita ang sariling mukha sa monitor ng istasyon ng pulis. Binayaran lang po ako, sabi niya. Nakayuko. Isang babae po. Maganda. Maputi. Isabela daw ang pangalan. Samantala, sa apartment kung saan sila nagtatago, nagising si Arturo sa malakas na pagtatalo. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya kay Isabela matapos marinig ang balita sa radyo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pagtatangkang pagpatay yan. Ginawa ko yon para sa atin, ganti ni Isabela. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkasindak at desperasyon. Kung hindi mapapa sa atin, mas mabuti pang masira na lang. Ayokong makita siyang masaya habang tayo naghihirap. Wala akong pakialam. Idadamay mo pa ako sa kabaliwan mo. Ang kanilang sigawan ay puno ng paninisi at galit. Hindi nila alam na ang lahat ng kanilang sinasabi ay naririnig. Narinig ng isang kapitbahay na iritado sa ingay. At dahil alam nito ang kwento ng mga De La Vega mula sa balita, naisip niyang i-record ang pagtatalo gamit ang kanyang cellphone. Isang ebidensya na hindi nila inaasahan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ipinarating ni Attorney De Guzman ang balita kay Consuelo. Nasa atin na ang lahat, sabi ng abogado sa telepono. Ang pag-amin ng suspect at isang recording ng pag-uusap ni na Arturo at Isabela. Malinaw na inamin ni Isabela ang krimen at malinaw din na alam ni Arturo ang plano. Kahit pa nagkunwari siyang galit. Napapikit si Consuelo. Ito na ang katapusan ng kanilang kasamaan. Tinipon niya ang lahat ng kanyang mga empleyado sa labas ng restaurant. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at panghihinayang. Alam ko ang iniisip ninyo, simula ni Consuelo. Ang boses ay matatag. Akala ninyo, tapos na ang lahat. Akala ninyo, talo na tayo. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Pero nagkakamali kayo. Ang grand opening ay tuloy na tuloy ngayong gabi. Maglilinis tayo, mag-ayos tayo, at ipapakita natin sa kanila na ang kabutihan ay hindi kayang sirain ng kahit anong kasamaan. Isang bagong sigla
ang biglang bumuhay sa buong grupo. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Hindi tayo papatalo, sigaw ni Consuelo. Hindi tayo papatalo. Sabay-sabay nilang sigaw. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng Consuelo's kitchen ay tila nagniningning ng mas maningning kaysa dati. Ang tunog ng masayang tawanan at tugtugin ay umaabot hanggang sa kabilang kalsada, kung saan nakatayo si Arturo sa dilim, nagmamasid na parang isang magnanakaw. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Dapat sana, ang lugar na ito ay abo na lang ngayon. Dapat sana, si Consuelo ay umiiyak sa isang sulok. Ngunit sa halip, ang restaurant ay puno ng mga tao. Mga reporter, mga kilalang personalidad, mga ordinaryong customer. Lahat sila ay nakangiti, bumabati sa kanyang dating asawa na ngayon ay sentro ng atensyon. Nakita niya si Consuelo. Suot nito ang isang simpleng pulang bestida, ngunit sa paningin ni Arturo, tila ito isang reyna sa kanyang palasyo. Bawat ngiti, bawat tawa nito ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kasiyahan, biglang dumating ang dalawang sasakyan ng pulis. Walang sirena, ngunit ang kanilang presensya ay agad na napansin. Pumasok ang mga pulis sa restaurant, saglit na katahimikan. At pagkatapos ay nakita niyang inilalabas ng mga ito ang isang babaeng pumapalag at nagsisisigaw. Si Isabela. Arturo, tulungan mo ako. Arturo. Sigaw nito, ang pangalan niya, ay umaling-awngaw sa buong kalye. Ngunit hindi gumalaw si Arturo. Nanatili lang siyang nakatayo sa anino. Pinapanood ang babaeng minsan niyang inisip na ipapalit sa lahat, habang ipinapasok sa kotse ng pulis na parang isang hayop. Wala siyang naramdamang awa. Ang naramdaman lang niya ay isang nakabibinging pagkatalo. Alam niyang siya na ang susunod. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Walang direksyon, walang pupuntahan. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang pagtakas. Nakarating siya sa kanyang tinutuluyang apartment. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, may isang delivery man na lumapit sa kanya. Para po sa inyo, Sir Arturo de la Vega, sabi nito. Inaabot ang isang malaking paper bag na may logo ng Consuelo's Kitchen. Nagtataka man? Tinanggap niya ito. Ano na namang laro ito? Sa loob ng kanyang madilim at walang lamang apartment, binuksan niya ang paper bag. Sa loob, merong isang food container at isang maliit na sobre. Binuksan niya ang food container. Ang amoy na lumabas mula rito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Isang amoy na nagpabalik sa lahat ng alaala. Kaldereta. Ang paborito niyang ulam. Ang kalderetang laging niluluto ni Consuelo para sa kanya. Ang itsura, ang amoy, perpekto. Kasabay ng gutom, isang matinding kalungkutan ang biglang bumalot sa kanya. Umupo siya sa sahig at nagsimulang kumain gamit ang kanyang mga kamay. Bawat subo ay may kasamang luha. Ang lasa ay parehong-pareho, ngunit ngayon ay may kasama itong pait. Ang pait ng pagsisisi. Nang maubos niya ang lahat, kinuha niya ang sobre. Sa loob nito, walang sulat. Isang maliit na bagay lang. Isang USB flash drive. Kinakabahang isinaksak niya ito sa kanyang lumang laptop. Isang audio file lang ang laman. Pinindot niya ang play. Ang boses niya at ni Isabela ang kanyang narinig. Ang kanilang sigawan. Ang kanilang pagtatalo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pagtatangkang pagpatay yan. Ginawa ko yon para sa atin. Wala akong pakialam. Idadamay mo pa ako sa kabaliwan mo. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat mura, ang bawat paninisi. Narinig niya ang katotohanan, ang kanyang kaduwagan, ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagkawasak. Ito ang huling hapunan. Isang paalam mula kay Consuelo. Hindi isang paalam ng galit, kundi isang paalam ng katotohanan. Ipinapakita sa kanya ang halimaw
na nilikha niya sa kanyang sarili. Isinara niya ang laptop. Tumingala siya sa kisame. Wala nang pagtakas. Wala nang malulusutan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Malakas at may awtoridad. Alam na niya kung sino ang mga yon. Hindi na siya nagtago. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, naghihintay ang mga pulis. Isang text message ang pumasok sa cellphone ni Consuelo habang kausap niya ang kanyang mga bisita. Mula ito sa isang hindi rehistradong numero. Isang salita lang ang nakasulat. Salamat. At kasunod nito, isa pang text mula kay Attorney De Guzman. Nasa kustodya na rin natin si Arturo de la Vega. Tapos na ang laban, Consuelo. Nanalo ka. Tumingin si Consuelo sa mensahe mula sa hindi kilalang numero. Alam niya kung kanino ito galing. Hindi niya ito nireplyan. Sa halip, binura niya ito. Ngumiti siya, isang tunay at payapang nangiti. Hindi ito tagumpay laban kay Arturo. Ito ay tagumpay para sa kanyang sarili. Makalipas ang 6 na buwan, ang Consuelo's Kitchen ay hindi na lang isang restaurant. Isa na itong kwento. Isang kwento ng pagbangon na laman ng mga magazine at palabas sa telebisyon. Sa pabalat ng isang sikat na lifestyle magazine, nakangiti ang litrato ni Consuelo at sa ilalim nito ay ang mga salitang Consuelo de la Vega, ang pagkain, pagpapatawad at ang pagsisimulang muli. Ngunit para kay Consuelo, ang tunay na tagumpay ay hindi ang mga iyon. Ang tagumpay ay ang ordinaryong hapon na tulad nito. Ang restaurant ay puno ng masasayang customer. Ang kanyang mga empleyado na ngayon ay parang pamilya na ang turingan ay abala, ngunit masaya. Si Marco, ang dating dishwasher, ay isa ng apprentice chef sa ilalim ng kanyang paggabay. Si Aling Nena, na ang namamahala sa dining area, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Salamat sa Diyos at palaging puno, sabi ni Rosario habang marahang humihigop ng mainit na tsa. Nasa maliit na hardin sila sa likod ng restaurant, isang payapang lugar na ginawa ni Consuelo para sa kanila. Si Rosario ay tuluyan nang bumalik sa dati nitong sigla. Opo, Mama, nakangiting sagot ni Consuelo. Salamat po sa inyo. Huwag ako ang pasalamatan mo, sabi ni Rosario, hinahawakan ng kamay ng manugang. Pasalamatan mo ang sarili mo. Ikaw ang nagluto ng sarili mong tagumpay. Ang tanong ko, anak, masaya ka ba? Tumingin si Consuelo sa paligid. Sa mga halaman, sa mga ngiti ng kanyang mga tauhan, sa masasarap na amoy mula sa kanyang kusina. Napapikit siya sandali at dinama ang init ng araw sa kanyang pisngi. Opo, Mama. Sobra. Isang araw, habang pauwi siya mula sa palengke, natigilan siya. Sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang tindahan ng bigas, may isang lalaking pamilyar sa kanya. Payat ito, sunog ang balat sa araw, at hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang sako ng bigas. Si Arturo. Nag-angat ito ng tingin at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Consuelo ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng matinding kahihiyan. Agad itong yumuko at nagmamadaling pumasok sa loob ng tindahan. Tila gustong magtago. Hindi nakaramdam ng galit si Consuelo, wala ring awa. Ang naramdaman lang niya ay isang buntong hininga ng pagpapalaya. Tapos na talaga. Bumalik siya sa restaurant. Habang nagpupunas ng mga mesa, napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng 60 taong gulang, may mga kulubot na sa gilid ng mata. Ngunit ang mga matang yon ay may bagong kislap. Ngumiti siya sa sarili niyang refleksyon. Excuse me, Ma'am Consuelo? Napalingon siya. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang palagi niyang customer na laging umuupo sa sulok, laging nag-iisa, at laging umuorder ng kanyang kalderetang pinalaya.
Maginoo ito, laging maayos ang pananamit at may isang matamis, ngunit bahagyang malungkot na ngiti sa mga labi. Sir, kayo po pala, bati ni Consuelo, isang nangiti ng pagkilala ang gumuhit sa kanyang labi. Ipaghahanda ko na po ba ang paborito ninyong mesa? Umiling ang lalaki, isang bahid ng hiya ang makikita sa kanyang mga mata. Salamat po, Ginang Consuelo, pero sa totoo lang, may iba po akong sadya ngayon. Nagtaka si Consuelo. Gusto ko lang pong sabihin, pagpapatuloy ng lalaki, na ang luto niyo po, hindi lang po masarap, may kwento po, may puso. Sa bawat subo, parang may nararamdaman akong pagbangon at pag-asa. Natigilan si Consuelo sa mga salitang yon. Pakiramdam niya ay nabasa ng estranghero ang buong buhay niya sa pamamagitan lang ng kanyang pagkain. Kaya naisip ko po, sabi ng lalaki, huminga ito ng malalim na tila kumukuha ng lakas ng loob. Kung papayag po kayo, kung hindi po kayo abala, baka isang araw ay pwede ko kayong imbitahan para magkape sa labas po, bilang pasasalamat. Ang buong paligid ay tila biglang tumahimik para kay Consuelo. Kape! Sa labas! Isang imbitasyon. 40 taon siyang naging asawa at tagapagsilbi. Ang ideya ng isang bagong simula, ng isang taong nakikita siya hindi bilang isang kasambahay o isang lutuan, kundi bilang isang babae, ay tila isang bagay mula sa ibang mundo. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Nakita niya roon ang respeto, ang sinseridad, walang pagkukunwari. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng kanyang restaurant. Ang masayang ingay sa kusina, ang tawanan ng mga customer, ang buhay na bumubuo sa bawat sulok ng lugar na kanyang itinayo mula sa abo. Isang dahan-dahang na pumangiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Hindi ito isang ngiti ng kilig o ng pangako. Ito ay isang ngiti ng kalayaan. Ang kalayaang pumili, ang kalayaang magsimula muli, sa sarili niyang oras, sa sarili niyang paraan. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi pa kailangan. Sa ngayon, ang kanyang ngiti ay sapat na. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Consuelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak at pagbangon ng ating bidang si Consuelo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat at pag-asa na kanyang pinagdaanan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang katang-isip. Ito ay salamin ng mga sakripisyo at tibay ng loob ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa mga hamon ng buhay araw-araw. Nais naming iparating na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano niya muling binubuo ang sarili mula sa mga pagsubok. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli at hanapin ang kaligayahang tunay na para sa atin. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon at napakahalaga para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Mula sa inyong lingkod na manunulat, paalam at isang taos-pusong pasasalamat.